Amen. Ayan. So sa hindi po pagtatagal, ang titulo po ng ating pag-uusapan po sa araw na ito ay pinamagatan pong pinamagatan pong na kung saan sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, sabi po natin Panginoon, "Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you receive, on which have taken you stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain." Verse 3, "For what I received I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures." So basbasan po ang mga talatang ating nabasa. Tayo po'y makakaupo na. Muli, isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan, so good morning po sa ating lahat. So mga kapatid, konti lamang po nakatanungan, pero masasagot naman na rin po ito ng kalahatan. Ang katanungan, next month ay May. And after ng May, June. May and June, meron po tayong sineselebrate. Diba? Ano po yung sineselebrate natin? Monthly. Pag May at June. Mother's Day and Father's Day. Minsan umabot pa ng September, October, Grandparents' Day naman. Na kung saan po mga kapatid, itong mga araw na ito, na kung saan po ito yung araw na ina-appreciate po natin lahat po ng mga sacrifices na ginagawa po ng isang magulang. Amen po ba? Na nandoon na kung saan nag-iibang bansa, iniiwan ang mga anak para lamang po sa future din naman ng kanilang mga anak. Amen po ba? Nandoon yung sacrifice, andun yung pagpapagal, andun yung hirap, na ultimo isusubo na lang nila yung kanilang kakainin pero ibibigay pa sa kanilang mga anak. Na kung saan makikita natin at nandoon po mga kapatid, pinapakita natin sa kanila yung pag-appreciate po natin sa kanila. Dito po sa ating iglesia, nagkakaroon po tayo ng mga tokens, amen po ba, na natatanggap po ng mga nanay at tatay, grandparents po, di ba? Nandoon po nga po, naalala ko, nung time na Grandparents' Day, efficacy oil. O, di ba? New perfume ng mga mga lolo at lola po. Pero kidding aside po mga kapatid, na maliban po sa mga real mom and dads po and real lolo and lolas, even the mga guardians na tumatayo po na nagbabantay sa kanilang mga inaalagaan, na dumadating din ang day na sila ina-appreciate po natin. Amen po ba? Pero ako po naniniwala mga kapatid, ngayon dapat natin i-appreciate yung isa na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. At yun yung higit dapat, hindi lang po siguro itong Holy Week na dapat to sineselebrate, kung hindi araw-araw ng buhay po natin, dapat natin to i-appreciate, dapat natin to i-acknowledge, dapat natin tong pasalamatan. Amen po ba? Ano po yun mga kapatid? Kagaya na po na binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ano yung sakripisyo na ginawa ng Diyos na dapat natin napasalamatan, dapat natin sambahin ang Diyos. Sabi nga po mga kapatid, ito yung enough reason to praise God. Enough reason para pasalamatan ang Diyos. Na ano po yun? Na siya'y inamatay, inilibing, at nabuhay na muli. Amen po ba mga kapatid? Na kung saan dapat din po na itong bagay na ito na si Jesus Christ ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. Hindi lang po enough na sineselebrate natin, hindi lang enough na alalahanin natin, hindi lang enough na paniwalaan lang natin. Kung hindi, dapat ito rin ay mangyari sa buhay po natin. Amen po ba? I do believe lahat po tayo nakarinig na natin to, pero ang importante at ang dapat nagawa po
natin. Kasi sabi po sa Matthew chapter 7 verse 21, wala po dyan kuya, sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ng Panginoon ay hindi makakapasok sa harian ng langit. Yun lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ibig sabihin po mga kapatid, yung ginawa ng Diyos na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli, ay kailangan na mangyari sa buhay po natin. At kaya po yan nangyari, yung pinaniniwalaan natin, ay para po sa kaligtasan po nating lahat. At ano yung dapat po natin gawin para masabi po na nasa atin po ang salvation na tinatawag? Kung si Jesus Christ po ay namatay, tayo din po dapat merong patayin. O hindi po yung katabi nyo, ha? Hindi po yan. Ang dapat po nating patayin ay yung mga kasalanan po na nagagawa po natin nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. Hindi lang po yung mga kasalanan na aware tayo, kundi doon sa mga kasalanan na hindi din tayo aware. At yung nature of sin po natin, na minana pa natin noon kay Eva at kay Adan, dapat patayin natin at hingin natin ng tawad sa ating Panginoon. Sabi po yan sa Acts chapter 2 verse 38. Na kung si Jesus Christ po ay namatay, tayo rin kailangan patayin natin ating mga kasalanan sa paraan ng pagsisisi. Hingi po natin yan ng tawad sa ating Panginoon. And we know He is just and faithful to forgive us our sins. Amen po ba? Yung iba kasi kaya hindi makapag-confess kasi nahihiya sa ginawa. O syempre, sino ba ang proud na nakakagawa ng kasalanan? Amen po ba? Wala naman pong proud sa paggawa ng kasalanan. Pero sabi ng Diyos, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us our sins. So kailangan natin patayin yung mga kasalanan po na yan. At kung si Jesus Christ ay nilibing, tayo naman din po kailangan mailibing. Sa paano pong paraan? Kailangan po natin na mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Para saan po yan? Sa ikapapatawad po ng ating mga kasalanan. Amen? And then pangatlo, si Jesus Christ ay nabuhay na muli, tayo naman po ay tatanggap ng gift of the Holy Spirit. Natutulong sa atin para makapagbago ng ating buhay. Amen po ba? Na yan ang gusto ng Diyos na masunod po natin sa ating buhay. Amen po? Na kung saan po mga kapatid, bibigyan ko lamang po kayo ng ilan kung bakit po ito nangyari sa ating Panginoon. Unahin ko na lamang po pagdating po sa kamatayan po ng ating Panginoon. Hindi ko po lalahatin pero bibigyan ko lamang po kayo ng isa. Sabi po sa Matthew chapter 27 verse 51 to 52, sabi nating Panginoon, at that moment, yung moment po na to na sinasabi, ito yung nalagutan na po ng hininga po ang ating Panginoong Hesukristo na nung siya po ay nakapako po sa krus. Sabi po dito, at the moment the curtains of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. So ito pong binasa po natin is the four phenomenal events na nangyari nung namatay po ang ating Panginoong Hesukristo sa krus. Matik yan, nung namatay si Jesus Christ, nalagutan ng hininga, ito po yung nangyari. Okay po? Una, binanggit po dyan, sa unang verse po, sabi po mga kapatid, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng kadiliman, and yung mga grave ng mga holy people, yung mga holy people na nabatay, ay binuhay po ng ating Panginoon. Ay nabuhay po muli. Yun po yung mga four phenomenal na nangyari po nung time sa kamatayan po ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang papaliwanag ko lamang po dito na isang phenomenal po ay yung curtain sa temple na napunit mula taas hanggang baba. Na kung saan po ito po ay may simbolo sa ating buhay. At ano po yun mga kapatid? Sabi po dito,
yung veil o yung curtains ay nagre-represent po yan noon na barrier sa paglapit po sa ating Panginoon. Kasi po mga kapatid, ang inaalaw lang po nung time na nun is yung mga holy of the holiest lang. Ibig sabihin, yung mga nagkakasala o yung pinakamababa, wala pong right makapasok doon. So nagkaroon ng malaking curtains para maging barrier po sa kanila. Na ang nangyayari po mga kapatid, para paano sila makapag-alay, so yung curtain na nakaharang sa labas po noon, meron pong alayan. Alayan ng mga lamb or kung ano man po yung nais nila na ialay para sa ikapapatawad po ng kanilang kasalanan. So ganun po, hindi po makadirect yung tao mismo sa Diyos kasi nga merong harang. Pero nung namatay po ang ating Panginoong Hesukristo, ito po yung nangyari. Nung napunit po yun, nagkaroon na po ngayon ng direct contact tayong mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Tinanggal na yung barrier. Amen po ba mga kapatid? Tayo nga lang po mga kapatid, di ba? Pag walang internet at gusto mong makipag-usap, di ba napakahirap makipag-communicate. Even nga noon, nung panahon po, nung wala pang mga cellphones, wala pang video calls, ang letter ng mahal natin sa buhay na nasa malayong lugar, 1 month to 2 months bago po matanggap. Sabihin mo, namatay yung nanay natin. Namatay ngayon, malaman niya after 1 month or 2 months pa. Nakukuha niyo po mga kapatid, ganun yung barrier noon ng communication. Pero sa atin mga kapatid, nung namatay po ang ating Panginoong Hesukristo, naging mas madali ang communication po natin sa ating Panginoon. Kaya na natin mag-direct sa ating Panginoon. So yun yung naging simbolismo ng kamatayan din po ng ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng direct contact po sa Kanya. Amen? And second po, dun po sa Kanyang pagkalibing. Yung burial po ng ating Panginoon, sabi po sa Romans chapter 6 verse 3 to 4, Or don't you know that all of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Sabi po dito, we were therefore buried with Him through baptism. So ibig sabihin, kung si Jesus Christ ay inilibing, tayo din ay kasamang inilibing. Amen po ba mga kapatid? Tayo mismo kasama na inilibing kasama po ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan po mga kapatid, ano po ba yung mga dapat na ilibing kasama po ang ating Panginoon? Bigyan ko lamang po kayo ng ilan. Andyan po yung bitterness. Kung meron pa pong bitterness, kayong nararamdaman hanggang ngayon, pinapaalalahanan ng Lord, isama na po natin yan na ilibing sa ating Panginoon. Kung may hinanakit kayo, may sama kayo ng loob, may unforgiveness heart kayo, sinasabi ng Lord, ilibing na rin po natin yan. Amen? Ano pa? Yung unbelief, pinag-pray mo na. Pero may naramdaman ka ba, nagpe-pray ka, healing. Pero may naramdaman ka after ng prayer, naku, baka hindi na ako gagaling. Tanggalin mo na yan. Pinagkatiwala mo na sa Lord, pinag-pray mo na yan, ilibing na rin po natin yan. Kung ikaw nananalangin ng kagalingan, matik na yan, faith, pagagalingin tayo ng Lord. Kaya yung unbelief na meron tayo, alisin na po natin yan. Amen po ba? Kung nagdududa ka, natatakot ka, tanggalin po natin yan. Amen po ba mga kapatid? 365 times sinabi sa Bible, do not fear. 365 times ay katumbas po rin ng 365 days sa isang taon. So ibig sabihin, sa araw-araw ng buhay natin, sinasabi ng Lord, huwag kang matakot. Pero meron tayo dapat na isang katakutan. Ano po yun? Sino po yun? Ang Diyos. Amen po ba? So kaya yung unbelief na meron tayo, ibaon na rin po yun natin yan kasama ang ating Panginoon. Amen?
At sumunod po yung rebellious heart. Kung meron kang pride sa buhay mo, yung hindi mo pagsunod sa ating Panginoon, ilibing na rin po natin yan kasama ang Lord. Amen po ba? Ayaw ng Lord na matigas ang ulo. Ayaw ng Lord na hindi sumusunod. Amen po ba? Kung mahal mo ang Diyos, mahal po ba natin ang Lord? Keep His commandments. Sa ibang version, obey His commandment. Sundin natin ang Diyos. Yung pagiging matigas ang ulo, ang hindi pagsunod, isama na po natin yung ilibing kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? And letter I, sa burial po mga kapatid, yung idolatry na tinatawag. O ayan, paparinig ang Lord sa atin. Baka, meron pa sa bahay po natin ng mga image ng Diyos-Diyosan na sinasabi ng Lord po sa atin, sunugin mo na yan. Hindi ko sinabing alisin ha. Hindi ko sinabi pong alisin. Kasi mismo po sa Bible sinabi, sunugin mo yan. Sunugin po natin yan. At hindi lang po yung mga image ng Diyos-Diyosan. Ultimo yung mga higit na inuuna mo kesa sa Lord. Diyos-Diyosan yan. Yung pagpunta mo ng beach kesa makinig dito, Diyos-Diyosan mo yung beach. Amen po ba? Na ngayon, yung time na ito, nagfo-float ka, ultimo relasyon, ultimo blessing na para sa'yo, na gusto ng Lord na mapa sa'yo, ayun, floating din. Amen po ba? Pero gusto ng Lord, yung idolatry, inuuna mo na higit sa Lord, ilibing mo na kasama ang Diyos. Amen po ba? Anger, kung mabilis kang magalit, simpleng kanti lang sa'yo. Ha? Pag sobrang galit ka, sabi nga, okay naman magalit pero with love. Pagalitan mo yung anak mo, pero with love. Pero yung magagalit ka na kung ano-ano na ang sinasabi mo, nakaka-distract ka na ng katauhan ng isang tao, sabi ng Lord, ilibing mo na yan. Kasi yung galit, maaari saan pumunta? Makapatay pa tayo, di ba? Naalala ko nga yung napanood ko na reels simpleng-simple lang. Sa biyahe lang, kumuha yung driver ng Fortuner, binaril ka agad yung rider. Ultimo pati anak nadamay niya. Amen po. Kasi andun yung anger. Pero sabi ng Lord, ilibing natin yan kasama ang ating Panginoon. At ano pa po? Last. Yung last po, last of the flesh, last of the eye, yung pride of life, kailangan ilibing natin kasama na rin po ang ating Panginoon. Amen po. Last, yung bagay na meron ka, gusto mong panghigitan na magkaroon ka, yung nasa katabi mo na, gusto mo pang angkinin, yun po sabi ng Lord, isama mo na. At yung pagiging perfectionist na sinasabi, na dinagdag kahapon mga kapatid, ilibing na rin po natin yan kasama po ang ating Panginoon. Ang gawin na lang natin, kung ano yung makakabuti, yun yung kunin natin. Kung hindi makakabuti, tanggalin mo. Amen po ba? Kasi yun naman po ang gusto ng Lord sa buhay po natin. Amen? Yun yung ilan lang sa mga bagay na dapat ilibing kasama ang ating Panginoong Hesukristo. And then the resurrection of Christ naman po, 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God. Thank you, Lord. But thanks be to God. Thank you, Lord. Parang ayaw niyo pong magpasalamat sa Lord. But thanks be to God. Doon na exclamation point pa po mga kapatid. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ano para sa atin? Victory, katagumpayan para sa atin. Amen po ba? Bakit hindi tayo makapalakpak? Hindi tayo maka-thank you sa Lord? Parang hirap na hirap tayo. Kayo ba yung nahirapan? Kayo ba yung nagsakripisyo? Kayo ba yung nagbuhat ng krus? Parang hirap na hirap tayo mga kapatid, no? Pero sabi dito mga kapatid, He gives us the victory. Kung pwede na nga po tapusin yung message ng Lord, tapos na tayo. Yun na po yun, victory sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos.
for all you've done, Lord God. Victory na tayo mga kapatid. Kasi bakit? Yung si Jesus Christ na matay, inilibing at nabuhay na muli. Old Testament pa po, pinapisize na yan at nangyari po para sa atin.